DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, Monsenor Manny Ballesteros, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, nagme-make up ako ng Ever Belena. Tinawag mo na kaagad ako, Heta. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Magandang umaga, Pilipinas. Thank God it's a Friday. It's a Biyernes, mahuyang mga ateng. Abay, chill-chill lamang po tayo, ha, yung mga natatarapik dyan. Abay, relax lang. Abay, saka na muna mga politika. Nakakapurga na. Abay, magandang umaga muna sa mga taga BIR. Good morning. BIR Commissioner June Lumagi. At siyempre sa mga taga Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Talaga namang itong dalawang ito nagpapaligsa ng tax collection, ha? Abay, pero maganda yung achievement ng customs, ha? Sa wakas, ayan, sa tinagal-tagal, sa dinami-dami naman nagdaang customs commissioner, mga kaibigan. Ngayon lamang sila nakahuli ng mga oil smugglers, ha? Abay, mantagin po niyo mahabing isang bapor ng langis na binubisan lamang ng 30-40 milyon. Abay, dito sa bagong Commissioner Ariel Nepomuceno ay 110 million, 140 million, ha? Grabe yun pala ang tamang buwis, ha? Kaya lang, malungkot ang mga taga-customs dahil sa no-take policy. Supposed to be masasay sila ngayong Biyernes. Nawala na ang Friday habit, yung ribbon cutting. Pero sandali lamang at meron tayong flash report, ha? Abay, may truck na may kargang buhangin. Abay, bumangga sa Loton. Alin ang binangga niya na boy, ha? Abay, ang post office o yung monumento ni Bonifacio? Flash Report. Flash Report! Abay, sobrang traffic daw ngayon mahabigan sa Loton dahil nga sa truck, ha, na may kargang buhangin na bumangga sa Loton. Anong binangga nito, ha? Natapon ba yung buhangin? Aris number 29, Boy Gonzales Domagoso, please come in. Boy G. Lakay, naipit yung driver. Naku po. Naipit ang driver ng halos sa ating oras sa katatanggalan ng mga rescuer na dumating dito sa site. Ito ay lakay galing ng Quezon Bridge ayon sa kay Sargento Aquino ng Manila District Traffic Enforcement Unit na nawalan umano ng preno at marami siyang iniwasan lakay kaya dito na lamang sumalpok
sa pader. Sa pader ng Hidden Garden na tapat ng Liwasang Bonifacio. At inilabas ng ang laki nito lakay nasa wow, kita ko nga ilang 10-wheeler. 10-wheeler ba yan? Tatanong ko kayo. Ilang wheeler to? Ilang gulong? 10-wheeler? 10-wheeler po yan, drop line. 10-wheeler, drop line. 10-wheeler at puno ng buhangin. Yung kay Sargento Aquino ng Traffic Police, ay marami siyang iniwasan mula dyan sa Quezon Bridge. Pagbaba mo ng Quezon Bridge, ayun. Papuntang Loton. Oo, papuntang Loton Lakay. Sa may pedestrian dito, tumama. Dito niya na naibangga sa pinakapader ng Hidden Garden Lakay. Buti yan ang binangga niya, boy. Walang tao, walang pampaserong jeep o sasakyan ang binangga. Oo, Lakay, marami daw iniwasan. Sabi ng grabe sa police, ayon na rin sa kwento ng painante. At isinakay na ngayon yung driver na nailabas sa mismong driver seat. Dahil sa yung driver seat Lakay ay naipit na bumangga sa papader ng Hidden Garden. Tatanggal din Lakay yung tapalodo niya at nawasak. Bakal Lakay yung may pader na bakal at naipit siya na kung makikita Lakay yung sakay. Yung driver, ayan, so buhay yung driver, buti naman. Lakay, sugatan lamang. Buhay daw yung driver ayon sa investigador ng traffic. Yung tapalodo niya Lakay na napakalaki, natanggal. Wow. Natanggal yung mismo. Oo nga, wasak na wasak. Pero boy, sandali lamang. Yung bang daanan ngayon from Quezon Bridge papuntang Loton, yan ba ay sarado? Yung papuntang City Hall? Papuntang, papuntang City Hall. Sarado ba yan? Kung galing ka ng Quiapo. Sarado na tong side. Wow. Sarado na ba yung side? Yung Quezon Bridge? Pare, sarado. Quezon Bridge, sarado na yan. Saan sila dumadaan? Ito mga galing ng Quiapo. Ito yung gilid. Dito na lang. Yung galing ng, tama, Lakay, yung galing ng Quiapo, nagiging dumadaan sila sa mismong harap. Yung galing naman ng MacArthur Bridge, Lakay, kaya nagsasalubong, ibig sabihin Lakay, nagsasalubong na. Nagsasalubong sila. Kung galing ka ng Quezon Bridge, magsasalubong sila dito sa may yung mga dumadaan naman ng MacArthur Bridge. Ang unang kamukha ngayon Lakay, ang unang pinaabante yung mga galing ng Quezon Bridge. Tapos nakahinto yung mga motorista kung galing ka naman ng MacArthur Bridge. So palitan yung go signal nila, yung pag-abante. Palitan hanggat hindi pa natatanggal itong 10-wheeler truck na puno ng buhangin na nawalan umano ng preno at bumangga sa mismo nga pinakapader dito sa tapat ng gilid ng Mehan Garden. Yung driver halos 30 minutes na bago na ilabas at sinakay na sa ambulansya ng MBRRMO. Ang ambulansya malaki ng MBRRMO. Kaya yung mga nakakaramdam ng traffic Lakay, Quezon Bridge at saka MacArthur Bridge talagang matindi, gapang na ang daloy na sasakyan dito sa naturang lugar. Meron nang nag-responde rito mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ang MDR at meron isang parang tawag ito ang isa para matanggal na itong truck. Ito yung dapat ito Lakay malaking wrecker o kaya tanggalin muna yung buhangin nasakay-saka o karga-karga nitong naturang truck. Okay nga Rod. Ang report natin sa accident na naman dalawa yung Lakay baka sunod
yung dyan sa may area ng concrete barrier naman, dyan sa tapat ng Cartilla. Okay. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Babalikan ka namin sa update. Inulit natin, yung mga motorista, iwasan po ang Quezon Bridge, yung papunta ng Loton dahil may aksidente, at yung galing ng dadaan naman ng MacArthur Bridge, galing Binondo. Flash Report. Flash Report! Abay, nasa ating linya po mga bigan ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Commissioner Romeo Lumagi Jr. Abay, kahapon po ay pinangunahan niya, nagpunta sa Department of Justice at sinampahan ng kasong tax evasion ang naku, dami ha. 23 malalaking kumpanya, ayan yung kanila mga opisyal, at nadamay pa ang mga kanila accountants, yung mga certified public accountants. Ayan, Commissioner June Lumagi, sir, magandang umaga po sa inyo, Commissioner Kuyang, sir. Magandang umaga sa inyo, kay Deo at sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, sir, itong kinasuhan nyo kahapon, ayan, sa pauna ng sikat na ito, gamit-gamit ni Malu Cabral, ha? Yung mga make-up ng Ever Bilena Cosmetics Incorporated. Ako, gamit-gamit ko rin yung sapatos na World Balance. Ito bang sinasabi yung paggamit ng ghost receipts nila o yung peking resibo? Matagal na ba nilang ginagawa ito, Commissioner, sir? Opo, matagal na po nilang ginagawa. Kaya mahigit, yung iba dyan, mahigit 20 years na nilang ginagawa. Kaya yung audit namin dyan, covering a span of several years. Kaya malaki-laki na rin talaga yung hindi nila binayarang buwis over the past years. So itong 1.41 billion na tax evasion na sinasabi niyo kahapon, Commissioner, ito po ay yung naipon na o this year lamang yan o last year lamang ito? Mali, itong 1.4 billion na yung kahapon na sinampan natin against 23 corporations, kasama na rin dyan yung sinampan, gaya na nasabi mo yung mga accountants, dahil hindi naman magagawa ito ng mga corporation kung hindi tinulungan ng accountant at mag-submit ng mga peking dokumento. Yan yung total nung 23 corporations na sinampahan natin over the past years na gumamit sila ng ghost receipts. Ayan, saan sila nagpapagawa ng mga peking resibo, Commissioner, sir? Paano nyo na timbog na bisto itong kanilang paggamit ng mga ghost receipts? Yun nga, yan yung nahuli natin nung 2023 na may sindikato dyan na gumagawa at nagre-rehistro ng mga kumpanya at nagre-rehistro dito rin sa BIR na ang negosyo lang ay magbenta nitong mga resibo na ito. Walang produktong binibenta, walang serbisyong ginagawa, kundi ang talagang negosyo nila ay magbenta ng mga resibo dito sa mga negosyante na ito naman, yung mga negosyante na to, katulad na nabanggit nyo kanina, bumibili sila ng resibo para gamitin nila as supporting documentations nila para sa mga peking expenses nila, para pambawas dun sa mga taxes na babayaran nila. So wala silang, ang kalakaran nila dyan porsyento nung amount na resibo na nakasulat sa resibo. So kung kunyari, ang bibilin mong resibo worth 1 million, at normally, mga 2% yan yung babayaran mo dun sa nagbebenta na yun. Tapos wala ka naman talagang biniling produkto, kundi yung resibo lang talaga ang binili. Pero sila ay gumagamit din, Commissioner, sir, ng genuine receipts. Meron din. Meron din sila. Hinahalo nila, kumbaga, pinapalaki nila. Kaya pinapalaki nila, kunwari, yung expenses nila para mapababa yung babayarang taxes. Ayan, naku, marami ito. 23 corporations, Commissioner, sir. So, habang kinakasayon sila ng, after ma-file sila ng tax evasion, paano po yung operational? Tuloy pa rin po ba? O paano po ang effect sa kanilang company at dito sa mga official commissioner, sir? Well, tuloy naman yung operasyon nila until kasi ang gagawin lang naman namin dyan, kailangan makolekta yung hindi nila nabayaran na buwis. So hanggang garnishment yan, kung hindi nila mabayaran yan, kukunin namin lahat ng mga assets nila. Bukod pa yun dun sa posibleng pagkakakulong nila pagka napatunayan na at na-convict sila ng korte.
So yan, malaki-laki dahil yung tumatakbo rin yung interest and surcharge nila dyan. Ayan, naalala ko, Commissioner, previous administration, si Senator Manny Pacquiao, nagkaroon din ng kasong ganito. Pero meron na, pwede rin namang magkaroon ng amicable settlement basta sila po ay kusang magbabayad ng kanilang hindi na bayarang tamang buwis, Commissioner, sir. Kailangan nilang agapan ngayon kasi lahat ng mga companies na involved napadala ng mga letter of authority at patuloy din yung pag-iimbestiga namin dyan. So hanggat hindi pa namin nasasampa yung kaso ay pwede silang magbayad ng kanilang tax liabilities. Pero siyempre pag nasa korte na yan, nandyan na yan, yung criminal case, so yung korte na yung magde-desisyon doon. So wag nang paabutin sana dyan sa pagsasampa ng kasong criminal. So bago nyo pa finala ng kaso itong katulad ito, itong Crazy Kitchen, ayan, Ever Belena, World Trade, nabigyan na po sila ng notice, Commissioner Lumagi, sir? Tama po, lahat po yan na dumaan sa due process. Pinadalan po namin ng letter of authority, yung audit, yung mga sinabi namin hindi nila binayaran at yung mga peking resibong ginamit nila at wala silang napakitang pruweba sa amin na totoo o lehitimo yung transaction nila. Kaya at ang masama niyan, hindi nila sinettle yung aming assessment, kaya naman na uwi doon sa pagsasampa ng kasong kriminal. Ayan, nako, ganun pala yan. Anyway, Commissioner, sir, abay na balita din na iimbestigahan nyo nga ba si Atong Ang doon sa kanyang isabong, yung kanyang sabi, bilyones na po ang kinita rito, Commissioner, sir? Tinitingnan naman natin lahat ng mga compliance ng mga sa online na gambling at saka sa lahat ng mga negosyo. Tinututukan natin yan. So kung may makita talaga tayong paglabag dyan, siyempre padadalan din natin. Of course, kailangan din natin mapakinggan at padadaan din yung due process din dyan. Pero hindi nyo pa pinapadalhan na ng notice? Wala pa naman. Sa ngayon, dahil tinitingnan din natin kung meron, kung wala naman, baka hindi naman kinakailangan. Ayan. Kanina itong si Tunying binabasa itong mga pinakamayayamang negosyante dito sa ating bansa, Commissioner, sir. Kumusta po ang pagbabayad nila ng buwis? Sila po ba ay nagbabayad ng tama ng buwis at malalaki po ba ang kanilang binabayarang tax, Commissioner, sir? Malalaki naman, lalo na yung mga kumpanya na pagmamay-ari din naman nila, sinecheck din naman natin ang kanilang compliance sa pagbabayad ng buwis. So tinitingnan po natin na lahat yan at wala naman pong pantay-pantay ang trato natin sa lahat ng mga negosyante. Curious lang ako, Commissioner, sir, paano ang pag-buwis nyo dito sa mga malalaking kumpanya? Ayan, yung bang kanilang kumpanya ay binibuwisan at yung income, yung sweldo, yung kita ng mga opisyal, may-ari, separate na tax ba yan, Commissioner, sir? Tama po, separate po yan. So yung kumpanya nila may tax silang binabayaran. At sila, kapag kung ano man ang arrangement dyan, minsan swelduhan or through dividends, nagbabayad rin po sila ng tax. Ayan, mukhang malaki ang target collection niya ngayon, Commissioner, sir, at mukhang matindi ang paghabol niya sa mga tax evaders ngayon. Tama po, kasi kailangan po natin masigurado na yung naiatan sa atin na collection target na 3.2 trillion makamit natin. Kaya naman na porsigido po tayo at sinahabol po natin talaga ang lahat ng mga tax evaders. Pareho kay ni Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs, ha? Mabutit, natimbog na rin niya yung mga oil smuggling, ha? Abay, yung palang isang vapor na puno ng langis, dati-dati 30 to 40 million ang binabayaran. Ang tamang buwis pala, ang tamang tax and duties pala, Commissioner, sir, umaabot na mahigit 1 million. 140 million ganyan. Oo. Ang laki rin pala, no? Opo, ayan. So anyway, Commissioner, sir, so ano po ang inyong paalala sa ating mga kababayan, lalo mga malalaking korporasyon na hindi po nagbabayad ng tamang buwis at gumagamit pa ng mga peking resibo? Opo, paalala po natin na ang BIR po hindi po titigil sa kakasampa ng kaso at kakahabol sa mga gumagamit ng ghost receipts. Kung wag tayong makikinig sa mga abiso ng mga
tiwaling abogado at yung mga accountants na sasabihin na kayang-kayang ayusin ito at huwag problemahin ay dahil ang dami nating naririnig na ganyan ang abiso at titigil din ito. So napatunayan natin na patuloy ang pagsampa natin ng kasong kriminal at patuloy rin ang pagtulong sa atin ng Department of Justice. Lahat po ng kasong na isampa natin sa Department of Justice ay panalo po natin at nauwi sa pagsasampa ng kasong kriminal sa korte. So, makipagtulungan na lang po. Simple lang naman po ito. Magbayad lang po tayo at pasiguraduhin na nagko-comply po tayo sa tax laws. Ang BIR nandito para tumulong at mag-assist sa ating mga taxpayers na mag-comply sa kanilang mga tax obligations. At huwag magpapaniwala sa mga ilang abogado kaya accountants na kayang-kaya natin ayusin yan. Huwag nyo nang pansinin yung mga notice na yan. May mga kakausapin din sa BIR. Ganun yung iba, Commissioner Sir. So, yan po ay tinatabli nyo ang mga iyan. Tama po. Kaya po kahit nasasabihin, kahit kung hindi man dito sa Department of Justice, nakita po natin na ang katuwang po natin ang Department of Justice na puksain din itong ghost receipts na ito. Ayan, Commissioner June Lumagi, sir. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa ating lahat. Mga kaibigan, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. Mr. Taxman. Sa dami ng utang na binabayaran ng gobyerno ngayon, ha? Kailangan ng mahigpit na mga taxmen. At yung mga tumatanggap ng mga notice, ha? Ayan, ayun pala, may mga notice naman pala ha? Warning, ha? Na isettle nyo yung mga ganyang kaso, ayusin nyo kaagad. Ayan, sa BIR mismo. Huwag din sa mga fixer, ha? Ayan, mga accountants, ilang lawyers yan na, kayang-kaya natin yan. Makatipid ka pa, ha? Ayan. Abay, mahigpit itong si Commissioner June Lumagi ng BIR, ha? Kuyang Ed Tolentino, ha? Attorney dyan, Pama, ha? Ayan. Yung Wednesday Conception, retired na pala ito. At siyempre, ang Bureau of Customs, ayan, abay, ang lalaki ng target collection nila ngayon. Kaya tama lang naman at yung mga hindi po nagbabayad ng tama, ha? Katulad nito, Diyos ko, 1.41 billion pesos, ha? Magkano gastos ng gobyerno isang araw? 1 billion ba, Senator Secretary Ralph Recto? Pero ang gobyerno naman sana kasi, Secretary Recto, Sir President, ayan, huwag naman tayo utang ng utang, ha? Para bang sinasabi para yung iba dyan ano ba yan? Gastos ka ng kasi sa lit ng sweldo mo, ha? You are living beyond your means. Daming bayan. Magandang umaga rin sa mga taga-Department of Health. Ay, talaga ito mga taga-Department of Health, ha? Abay, sino po ang nakilala kay Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan. Ito yata ang nawawala, Kasama ba sa India itong si Health Secretary Herbosa? Abay, tinamaan na magaling, ni hindi man lang nakita ang anino sa PGH, ha? O kaya sa East Avenue Medical Center, ha? O kaya sa Kidney Institute, ayan. At ayan, sa ospital ng Maynila, Diyos ko po, ha? Abay, umaapaw na po ang mga pasyente dyan, lalo mga biktima ng nagkasakit ng leptospirosis. Abay, Secretary Ted Herbosa, abay kung hindi niyo pa kayang pasyalan, ayan, tignan ng personal ang sitwasyon ng ating mga government hospitals na, ayan, sinubuan niyo pa ng presidente. Sabi niyo, zero billing. Ayan, basta ospital ng gobyerno, libre pa doktor, libre pa ospital, libre gamot. Ayun, dinadagsa po, ha? Kaya lang malungkot dito kay Secretary Ted Herbosa, sabi ng ating bubid sa DOH. Abay, gusto niya ay siya lang ang pogi. Ayaw i-delegate ba sa kanyang mga undersecretary yung kanyang trabaho? Abay, Secretary Ted Herbosa, kung hindi mo kayang ayusin o puntahan yung mga dapat mong ayusin dyan sa Department of Health,
andyan naman ang mga undersecretary mo. Ayan, abay, andyan si Undersecretary Matthew Bagaw. Ayan, sino pa? Undersecretary Molly Chong. Ayan, Undersecretary Berhere. Undersecretary Bravo. Ay, tinanggal na pala ang mga yun. Yung ba? Ang problema kasi dito si Secretary Ted Herbosa po, mahabigan. Siguro dapat na masabihan sino mga kamag-anak ito, mga kaibigan nito, ha? At yung mga kabrad niya. Kaya nga meron kang Undersecretary Ted Herbosa. Abay, yung hindi mo kayang gawin, ipagawa mo sa mga USEC mo. Bigyan mo sila ng trabaho. Kaya lang pag kami mga naisip na magandang ginagawa yung mga USEC, abay pinipigilan, hindi tinutuloy. Pagka hindi sa kanya, ayan parang takot na takot ba? Parang may insecurity sa buhay, ha? Ayaw sumikat, ayaw pagtrabahuin, ayaw bigyan ng magandang trabaho, ayan, para mag-perform ang kanyang mga undersecretary sa Department of Health. Daming bayan. Ay, nako talaga, pag ganito mga opisyal talaga natin, wala kang pupuntahan. Daming bayan. Babalikan po natin mabilang pang mga issues. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Ano ang latest sa biyahe ng Pangulong Marcos doon sa kanyang state visit sa India? Aba, last day pa niya ngayon, ha? Ayan, ano ba ang pasalubong? Ano ba ang mga nakuha nating benepisyo sa pagpunta ng Pangulong Marcos sa India? Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Nako, kumusta po ang mga The Gods of Padre Faura? Maganda umaga po at Mista. Ayan, abay General Edwin Ernie. Ayan, Mista Elmer Garjola. Ganap ng alas 8:40. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank. Lady in Black ang Kalinsing pa. It's 8:46 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Friday. Wow. August 8 na pala ngayon Lakay. Grabe naman yan, bilis. 8 pala ngayon, yes, ano? 8-8 sale. Sale ngayon. May sale ba ngayon? Yes, 8-8. Bakit? Matagal pa ang sweldo, Ganun Lakay. May mga uso na yung ngayon, mga 88, 55, 77, mga ganun. Ano? 11-11. Dahil ba sa feng shui ba yan? Hindi ko sure. Pero nauso na yun ngayon Lakay. Ganun ba? Oo. Ba't sila magsesir? Sinong bibili? Alang sweldo? Alang kanin? Oo nga, ang sweldo next week pa, tapos biyernes pa. Ganun ba? Anyway, sige. Pero batiin ko pala yung mga taga sa amin, mga barangay, Bautista, Jubillar, Albay, Diyos Marhay na aga po sa Indugabos. Lalo na sa mga kamag-anak ko dyan, Apit and Kadag family. Ayan, bira ka, nakalat. Batiin mo naman yung mayor ninyo, ang bira. Ang mayor namin dyan, of course, si Mayor Jorem Arcangel. At ang aming vice, ang aking tito. Ayan, si Tito Nong Arellano. At saka si Congressman. Sino bang congressman? Kita mo, pati Congressman. Ang kilala ko, of course, si Governor Noel Rosal. Batiin natin yan. Masipag yan. Ay, very noble, sir. Ayan, binabati ka ng mga bus natin sa Imperial Bagwis, ha? Ayan, kailan ka daw magpapa-reunion. Ayan. Reunion talaga. May pondo pa yata tayo kay Alan Opaw. Ayan, ating treasurer. Hindi nagagastos yan. Ayan. Di ba, Noble Bats Noli Batan, DEPCOM. Hindi ba confidential funds yun? Hindi. Konti lang naman yung pondo namin. Ayan. Pambili lang ng pambili ng MP Light. Lady in Black, I like your attire ngayon na Sister Hel. Thank you, Lakay, because it's Friday. Para kang attend ng para kang may dinner date ngayon. Dinner date sa itsura to. Black na black, ha? Kasi black is beautiful. Pero ba't wala kang bulaklak sa dibdib ngayon? Bulaklak yan. Ayan ba yan? Gold flower yan, Lakay. At kumakalansing yan. Yumayaman ka na talaga. Nakaka-LL na. Hindi lang ako si Sister L. Nakaka-LL pa. Makapadala ni Manon Chabit yan. Ay, hindi. Ano to, Lakay? Sabi nga, Japex. Ganun ba? What can I do?
Chill-chill lang tayo mga ate. It's a Friday. Diba? Si J. Alex Jesmundo, sir. Ayan. Justice Samuel Garland. Ayan. Malapit na ba masungkit ang ombudsman? O malakay. Kailan ba i-anunsyo ang susunod na ombudsman? Ay sila yung nilagay, si Justice Castillo. Kumusta kayo ang interview ng mga taga-Judicial and Bar Council? Member ka ba dyan, Municipal Franklin de Monteverde? Ayan. At siyempre batiin din natin ang ito nagte-text ha. Naku, tama ka Lakay. Ayan, pati sa mga sabi niya. Pati sa mga health centers walang mga gamot. Secretary Ted Herbosa. Ayan, ni Cortal wala. Wala na yata. Wala na ba? Medical meron pa? Hindi ko sure Lakay. Ang alam ko lang yung mga ibang gawang Unilab yan. Ayan. Mga Unilab. Yung mga USEC kesa nababalagoong ka dyan sa DOH. Ayan, kayo na lang umikot sa mga ospital na na apo ang mga pasyente. Pambira. Kawawa. At saka kung ano nung binibili mamahaling gamot, total taon-taon may tinatamaan ng leptospirosis. Dahil sa baha. Ayan, sasabihin naman, lusong kasi sila lusong ng baha. Hindi naman maiwasan yung iba. Nagsuswimming pa. Nag-iinom pa sa gitna ng kalsada. Ayun naman yung pasaway na yun, Lakay. Pero marami tayong mga kababayan na hindi talaga maiwasan lumusong sa baha. Lalo na kung yung bahay mo mismo nalubog sa baha. Correct. Lalabas ka na ng bahay, tubig na. Tubig na. Lalangoy ka pa. O kaya sa loob mismo ng bahay. Ayan. May sarili kang swimming pool. Kaya kung anong pinagbibiling gamot kay mga taga-DOH, dapat damihan lang kayong doxycycline. Yun ba ang gamot sa leptospirosis? Yun yung lakay na parang pagka ikaw ay lumusong sa baha, dapat iinom ka nun. Anong pangalan? Doxycycline. Doxycycline. Yes. Libre yun lakay eh. 3.25 ko ba yan? Hindi, libre yun. Libre? Free yun lakay. Siguro. May nabibili nun sa mga butika, pero may libre nun na nakukuha. May mga LGU lakay na sa health center nila, may mga libre kang makukuhang gano'n. Ayun naman pala bakit na? Pero dapat siguro lakay. Ba't di bumibili ang bumili DOH ng marami? ng ganyan? Oo. Para sa lahat siguro ng mga health centers, i-distribute lakay para automatic pagpunta doon ng mga residente ng mga barangay, meron silang makukuhang libre. Oo naman, tsaka yearly yan nararanasan natin yan. Yan lakay yung na dapat kasama doon sa programa natin kasi alam na natin yan, nakalatag na yan Alam na natin na ganyan yung weather madalas. Siguro, Sister El, yan, mura yung gamot na yan. Bakit? Kasi kung mura, di nila bibili niyan. Malit ang kita. Ay, nakakaloka. Pero kailangan pala ng reseta para makakuha lakay. So, kailangan ng reseta. Pero pagka lumusong ka sa baha, ina-advise talaga nila lakay, mag-take ka ng doxycycline. Kaya kahit wala kang sugat? Yes, prevention. Ayan. Prevention siya. Kaya sabi ko sa'yo, pagka lulusong ka sa baha, kailangan hanggang hita lang, huwag aabot hanggang bewang. Bakit? Nag-gets ko. Mabilis ang process ng brain ko ngayon. Gumagana both left and right. Parang si Kuyang Nick Salvador at si Mandim Bahakan. Ayan. At Kuyang Jojo Atienza. Ayan. Pero sandali lamang, alamin nga muna natin. Teka muna, bago ko makalimutan. At nakikinig sa atin Sister L, ang magandang presidente at CEO ng Land Bank of the Philippines. Uy, hello po si Ma'am ang President Lynette Rosana Ortiz. Ayan. Dahil ngayon ay 62nd founding anniversary ng Land Bank of the Philippines. Happy anniversary po. At binabati rin kayo. Good morning Colonel Hansel. Ayan, mamaya Malu Ayan. Yung bida ng sa ilalim ng tsapa. Ayan. Sa likod para ng tsapa. Sa likod ng tsapa. Akala ko sa ilalim ng tsapa. Ayan. Happy anniversary sa mga officers and employees ng Land Bank of the Philippines. Binabati rin kayo ng Mr. ni Miss Universe. Ayan. Gloria Diaz, si Bossing Mike De Jesus.
Ayan, huwag nyo nang hangarin pang mag-merge. Ang Ayaw Land nila Bank niyan. at the Department of Development Bank of the Philippines. Yes. Pero sandali lamang, Colonel, mga brethren sa TM Kalo Masonic Lads, ha? Ayan. Sino nga pala ang nanalong nominees natin sa Masonic District NCRF? Ayan, Kuyang Worshipful Master Neil Alcaraz, ha? Text mo sa akin kung sino ba ang nominee natin sa Junior Grand, ayan, sa district meeting kahapon. Apologies Very Worshipful Ronald Garcia, ayan. June Lumagi, June Samaniego, ayan. Hindi tayo nakasali sa election kahapon, ha? Pero election muna, election tuloy yan. Ano ba yan? Friday talaga. Sandali lang bago tayo manood ng sa ilalim ng tsapa. Sa likod kasi. Likod ba yan? Magagalit sa'yo si Colonel Marantano. Ayan, oo nga. Parang nagtatampo yata eh. Bakit? Sana hindi na ako. Ayan. Akala niya, kaya gusto niyang tawag nito, gawan ng pelikula ang kanyang buhay. Docu, ha? Akala niya sino gaganap? Hindi, akala niya maganda yung kanyang leading lady at meron ng kissing scene, ha? Mukhang hindi wala sa script. Ano kasi Supremo? Ayaw na ng kissing scene. Pero okay na pagka si Lorna Tolentino. Baka sabihin niya naman, wait, iba yata yung sinabi ko. Mga director naman, luko-luko. Ayan. Sige. Ayan, Pwede pa yan. Ayan. Kissing scene, pwede pa yan, ha? Yung labas dila, ha? Grabe mo to si Derek Coco. Ito na nga muna, report nga muna. Bira, Ayan, chill lang po tayo mahabigan. Thank God it's Friday. Dami mga bigat natin problema sa buong linggo. Ano pa tayo? Hayaan mo natin mga politika. Ayan. Ito si Manang Aimee, luko-luko rin ito. Oy, birthday pala ni Manang Aimee Marcos ngayon. Ngayon ba? Happy birthday po, Senator Aimee. Manang Aimee, binabati ka ng pinsan mo. Ayan. Tangmang bonjing. Ito talaga. Maldita talaga ito, ha? Ang kulit ni Manang Aimee. Ano laka? Ayan, tawagin ba namang bonjing yung kanyang pinsan. Ayan. Hindi naman yung birthday ngayon, lakay. Ikaw talaga. Ba't lumabas dito sa aking Viber birthday Iba nang niya? may-ari niyan. Ganun ba yan? Kailan ba ang birthday kasi Manang ang Aimee? birthday niya, lakay, November 12. November 12 ba? 1955. Ganun ba? So, ang age pala ni Manang Aimee, 69 na pala si Manang Aimee, lakay. 69 na ang Aimee Marcos? Ito base sa Google. Ayan, base sa Google, siya ay 69 na. Correct niyo po ako kung mali ako, pero ito yung info sa Google. 69 na pala ang Manang. Ay, hindi halata sa mukha ni Manang Aimee lakay, Ayan. Next month, birthday ni Pangulong Marcos, September 13. Ay, Magkasunod sila ni Apo Perdi Sr., September 11. Ayan. Magkasunod din pala sila. September, October, tapos November si Manang Aimee. 11 si Delayed President Ferdinand Marcos Sr. September 13 si Pangulong BBM. Ayan. At kasunod si Marshall. Ayan. Marshall? September 21. Ayan. Sinong Marshall? Marshall Bonifacio. Ay. Ito sila. Kinocompute ko kasi yung Marshall age. Law. Yung age. Akala na-slow ako. Ayan. Kasi kinocompute ko yung age gap nila. 2 years lang pala. Sino? Si Manang Aimee tsaka si President. Ganun ba? 67 ngayon ang Presidente. 69 si Manang Aimee. So 2 years ang gap nila. Pero wala daw isang oras, Sister L. Isang oras? Walang isang oras. Ang
Wala sang oras na biyahe. Ayan, target ng administrasyong Marcos. Aba? Mr. President, may panaginip? Anong target na is this an impossible dream? Ayan. O possible dream? Ayan. Ano itong isang oras na commute na target ng Marcos administration na Miss Leta? Ang biyahe ba ng monumento hanggang MOA sa EDSA? Ayan. Akong tren lakay mabilis. Sa tren. Ayan. Kung tren mabilis. Pero pagka sa sasakyan na normal, parang suntok sa buwan yata. Ayan, sandali lamang Colonel Hansel Marantan. Aba, inaabangan ka ng mga TGM Kalaw, ha? Ito, hatawin mo namin ang mga report, ha? Ayan. Sino ba ang leading lady mo, ha? Vice ganda? Masarap ka tandem yun. Hindi ka malulungkot doon. Sasakit ang Tiyan tsaka pangabo doon kakatawa. kakabagan ka niyan, Kuyang Colonel Hansel Marantan, ha? Ayan. Wala sang oras na commute target administrasyon Marcos ayon sa DOTR ba yan? Aris 14, Let Narciso please come in, Miss Let. Lakay, Sister El, hindi daw dapat inaabot ng higit 1 oras ang pagpasok at pag-uwi mula sa trabaho. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang podcast interview ng Matanong tungkol sa pampublikong transportasyon. Ayon sa Pangulo, ang pagpapabuti sa public transport system ang tutugon sa problema sa traffic na dulot ng sobrang daming mga sasakyan sa lansangan. Ito ay ang dahilan kaya patuloy na sinisikap ng pamahalaan na gawing episyente ang sistema ng pampublikong transportasyon para guminhawa rin ang pagko-commute ng mga pasahero. Sabi ni Pangulong Marcos, habang ginagawa pa ang mga bagong linya ng tren, dinadagdagan naman ang mga tren sa existing lines para mapataas ang kapasidad. Ang tinutukoy ng Presidente ay ang Dalian trains na ang ilan ay nagagamit na ngayon matapos matenga ng 10 taon. Samantala ngayong araw, Lakay, ay uuwi na si Pangulong Marcos sa kanyang delegasyon mula sa 5 araw na state visit sa India. Bago lumipad pabalik ng Pilipinas, haharap muna ang Pangulo sa isang press conference sa Philippine media doon. Lakay? Anong oras ang dating ng Pangulong Marcos dito? Mamayang gabi pa, Lakay, dahil yung press briefing niya doon, ang schedule ay alas 9. So, mga 9, 10, mga mag-11 pa dito yun. Ayan. So, mga after lunch pa siguro yung lipad nila talaga. Ayan. So, homeward bound. Ayan, na ang ating presidente, ha? Ayan. Yes, Lakay. Okay, so ano bang iuwi niya from India? May uwi ba siyang mga murang gamot? Ayan. Ano pa ba? Malalaman natin, Lakay, yung kabuuan ng pasalubong ng presidente. Pero yung nauna ng lumabas na informasyon, meron daw 18 business deals na nalagdaan doon. Ayan. Mag-uwi ba ng murang iPhone? Ayan, na made in India. Ayan. Ayan, dinatanggit, Lakay, ay sa renewable energy, infrastructure, healthcare, education, information technology, ayan, digital services at manufacturing. At mag-uwi ba siya ng BrahMos missiles? Nasa proseso na daw tayo ng pagbili noon, Lakay. Magkano yun? 3.5 million bawat isa per unit. Brian Kitoriano, ha? At andi dito ang mga taga DWWW. Ayan. Kanina pa andito yan. Ganun ba yan? Wala magawa yata sa kanila. Nag-i-spy dito yan. Palabasin yan. Tawagin yung gwardiya, palabasin yan. Spy dito yan. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Ayan, naalala ko yung 3.5 million dollars. Kung ganun pala ang halaga ng mga Good morning. Sige, paalam ka na. Oo. Sabi ni Miss Let, a-adlib pa eh. Sabi ni Miss Let, itong dalawa to pa, extra na lang ako, dumadaldal pa. Maraming salamat, Leta Narciso. At kung $3.5 million bawat isang unit ng BrahMos missile, Sister L.
Diyos ko, ang laki lang ng kinita na Amerika, ha? Ayan, magkano yung... Hindi, yung ilang missile yung pinalipad ng Israel at saka Iran, di ba? Ay, oo nga. Parang Kuwaitis sa Bulacan. Kaya daw lakay, gusto nila. Kung milyong-milyong dolyares pa lang halaga ng mga iyon, ha? Di ang laki ng kinita ng Amerika. Oo, talaga, negosyante talaga si Uncle Sam. Sabi, sige, away muna kayo. Tsaka na lang kayo magbate kapag medyo kumita na. At marami pa kaming ibebentang armas sa inyo. Ayan. Sabi niya, business is good pag may war. Ay, yan ang business na ng Amerika. Ha? Hindi maganda yata yun para sa ibang bansa lakay. War is our business. Kaya go lang kayo. Maraming armas dito. Ayan. Ay, nakatalaga. Pero mula lakay sa Malacanang, punta naman natin ang report ni Giselle dahil hanggang mahigit pisong tapyas presyo sa petrolyo. Next, 80 pa lakay, halos 2 pesos yung ito nakaraan. Magkano ba yung... 1 peso and 90 centavos. Gasolina. 190 yata yung gasolina tama, last Tuesday. Sige, alam ni Giselle yan. Dahil alamin natin, kung hanggang piso, wala. Kulang ang ibababa nila dun sa itinaas nila this week pag pinagbangga mo. Alam ko na, Sister Giselle, kaya magbababa ang mga Lords of the Oil. Bakit? Balita ng aking bubit sa Bureau of Customs, Sister L. Abay, nung matimbog ni na Commissioner Ariel Nepomuceno yung smuggled na bapor na langis sa high seas, na nagbabayad lamang ng 30 to 40 million per bapor. Ilang milyong liters ng langis yan. Natuwa daw si Ninong RSN ng Petron. Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. Sige, siyempre matutuwa din si Ninang Lorelai Kiambao ng Shell. Pakaltex, sino ba lakay? Si Ninong Felix. Ayan. Felix Pellerin. Ayan. Important yata si Felix. Ang mga ninong. Inatuwa daw sila kasi nababawasan ang kita ng mga big three. Dahil sa mga... yung pala mga smuggled na langis. Ginebenta sa mga small players. Kaya mas mababa din ang presyo nila. Okay. Siyempre, smuggled yan. Mura ang benta. Yes. Ayan, ganun ligtas din. ka pa sa tax. Ayan. Kaloka. Seta mo na si Giselle. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Magkano nga ba ang ibababa nga ng presyo o kaltas? Kaltas ba? Bawas? Ano bang term dito? Rollback daw lakay, tapyas. Hindi naman ako natutuwa sa mga tapyas-tapyas na yan. Rollback ng mga kartel. Nakakaloka. Sige na nga, RH15. Mga Lord of the Owls. Ayan. Akala ko Ninong of the Owls. Lords of the Owl. Ayan. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister Erna, kaya matapos nga yung malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, mahigit pisong tapyas presyo naman yung aasahan sa susunod na linggo ayon sa Energy Department. Posible raw yung humigit kumulang piso at 25 sentimo na tapyas sa kada litro ng diesel, 25 sentimo naman sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang piso at 20 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sabi sa DZRH ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, kabilang sa mga dahilan ang pagtaas ng supply ng Organization of the Petroleum Countries, gayon din ang pulisiya sa taripa ng Amerika at ang kalituhan daw ukol sa posibleng ipataw na taripa ng Estados Unidos sa mga bumibili ng Russian oil. Nakabata yung pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, kaya maaari pa daw yan mabago sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, magkano last Tuesday ang itinaas ng gasolina? 150 ba? 190 lakay. Kita mo, halos 2 piso. Tapos mag-rollback lang ng magkano piso? Ang rollback lakay sa gasolina ay 25 centavos lang lakay. Oo, hindi pa na. Sabi ko sa iyo sasama lang ang loob natin, wag mo nang itanong. Ayan. Sige, mag-smuggle na ng langis.
Masama yun. Hindi yun pa pwede. Ayan, ay nako. Kaya nga Lakay, yung mga super ng jeepney Lakay na mga nakakausap natin, nananawagan sila sa government na sana ay ituloy yung pangako nila noong una na fuel subsidy. Dahil tuloy-tuloy nga daw walang puknat yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alam mo, Miss Giselle, dapat magtrabaho yung taga-Department of Energy. Ayan. Wag na nga, ayan na, hirap ng MBIR at customs sa pangolekta ng buwis. Pagkatapos subsidy pa. Ayan. Siguro kausapin yung mga Lords of the Oil. Ayan. Ng Secretary ng Department of Energy. O kaya ang Pangulong Marcos na lang. Sabi, bossing. Ayan. Bikini man. Yung donasyon ng campaign fund election kalimutan mo na. Bawi na. Ayan. Baka pwede naman. Baka naman bawi na yung Lakay kasi sa tindi ba naman ng maaray na lahat. Sige. Okay na nga. Imbes na ma-relax tayo ngayong akala ko TGIF. ba chill lang tayo. Kaya nga. Kaya ngayon ko lang nalaman Lakay. Na ano? Nakaka-high blood pala. Ang alin? Presyo ng petrolyo. Ngayong gumaan ba yung Toyota race mo? Magkano ano ba yun? Diesel o gas? Walang ano yung Lakay, wala yung tubig lang. Hindi ko na nga pinapaandar unleaded ako Lakay. Okay nga rin Miss Giselle, maraming salamat. Good morning. Good morning, Lakay. Ito si Giselle Ricoport para sa Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Next time, huwag ka na mag-report ng ganyan, ha? Nakaka-high blood. Huwag ka na ma-high blood. Mamigay muna tayo ng pakonsuelo. Sige na nga. Asan ba ang ninong ng bayan? Para naman masaya tayo. Sana masaya makakakwentuhan natin mamaya. Dahil ang ninong ng bayan Lakay ay nandyan sa Barangay 100, Grace Park sa Caloocan City. Aba, malapitan country pala ito Lakay. Kila nasa Mayor, Grace Park. Kila Mayor, ano pangalan ni Mayor Lakay? Mayor Along Malapitan. Ayan, ang best friend ni Senator Trillanes. Okay, ninong ng bayan mula sa Caloocan, Grace Park. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Diyan ba sa Grace Park, ninong Sherwin? Ayan. Alam mo nung bagong salta ako dito sa Manila, Sister L, ha? Yung mga nakatanda ko mga pinsa, ayan, katulad ni Manong Kulas. Ayan. Kulas Makalma. Ayan. Narinig ko yung Grace Park, ha? Diyan daw yung sikat na cabaret nung araw. International Cabaret. Buhay pa ba yun, Sherwin? Tanong mo kay Mayor Along. Lakay yung Cabaret ba club? Parang ganun. Ayan, bibili ka ng maraming ticket, Sister L. Isasayo mo yung magsasayaw ka doon. Ayan. Walang katapos ang sweet tsaka very sweet na sayaw. Paano yung sweet na sayaw? Sige nga. Hindi ba yung katulad ng sayaw mo kahapon? Hindi jerk yun, Nako, sa mga... yung sayaw ko, jerk yata yun, Sa mga nanonood nakikinig, wait nga lang Lakay. I-follow nyo nga sila kay sa Facebook page na Deo Makalma. Tsaka yung Facebook page ko na Sister L. Makikita nyo po doon kung paano sumayaw sila Lakay. Ginakayo si Brian Kitoriano, yan ang sayaw nila nung araw. Jerk, ayan. Tsaka mas potato, ayan. Yung sayaw mo Lakay, pwede nang pakuluan para lumambo. Dito kay Ninong Sherwin. Mula sa Grace Park, Caloocan na Ninong Sherwin. Itong pinagkukwento ni Sister El sa bunutan kita dyan.
Sherwin. Wala yung international cabaret. Wala rin international cabaret sa Grace Park. Oo. Pero alam mo ba na itong Grace Park sa Caloocan, ang nagsilbing una-unahang airport sa Pilipinas na binuksan para sa commercial flight. May airport dati dyan? Akala ko ang unang airport dito sa Pilipinas. Akala ko unang airport sa Pilipinas diyan sa may Nielsen restaurant ng mga Ayala diyan sa diyan sa may Makati Avenue tabi ng Manila Pen. Diyan pala may airport pala diyan. Nielsen Airfield naman yung Nielsen Tower. Binuksan yun noong 1937 dahil yun ang kauna-unahang Manila International Airport. Yan ang airport na itinayo ng mga CIA. Ayan. Central Intelligence Agency. Noong 1935 binuksan ang kauna-unahang Manila Domestic Airport o Manila North Airfield kung tawagin. At yun nga ay nagsilbing domestic hub ng Philippine Airlines, yung unang-unang airline na nagpalipad ng mga domestic flights sa Pilipinas noong 1935. Yung 10th Avenue Lakay o yung kilalang Asistio Avenue na dati bago naging numerical yung numero ng mga kalsada dito nga sa Grace Park, Caloocan. Itong 10th Avenue nagsisilbing runway noong araw. Lakay, itong reminiscent o ito na lang natitirang bahagi ng Manila North Airfield na siyang nagsilbing unang airport ng Pilipinas noong 1935. At matapos nga yun, 1937, binuksan naman yung Nielsen Airfield dyan sa may Ayala Triangle sa Makati na nagsilbi naman para sa international flight. International flight pala yun. Sa may Nielsen Tower sa may Makati. Ayan. Ang biyahe mo abroad, doon ka sasakay ng aeroplano noong araw sa Nielsen Airfield. Kapag domestic naman ang biyahe mo, dito ka naman pupunta sa Caloocan para nga sumakay ng aeroplano sa dito sa Grace Park. Yung tinatawag na Manila North Airfield. Yung control tower doon sa Nielsen Tower, restaurant na ngayon yun eh. Ayan. Lakay. Yung symbolic at natitirang imahe ng 1937 airfield ng Nielsen dyan sa Makati, makikita pa rin dyan sa Ayala Triangle, Lakay na ngayon napakaganda na may mga halaman. Na may mga snatcher ng cellphone niya sa mga nagja-jogging. Oo, kagabi. Pwesto nila, pwesto. Okay. Sige. 100 Lakay, talaga namang bigbiban yung panonood at pakikinig. Pero may radyo. May radyo. Wow. May tablet pa. At yung radyo ni tatay, lumang-luma na, Ninong Sherwin. Oo, sobrang luma. Antigo na to, parang 1935 pa. Oo nga, Kanyang radyo. Tatay, pangalan niyo po? Rafael Isidro. Si Tatay Rafael Isidro, tignan mo, Lakay. Si Tatay Rafael Isidro lamang ang bigod ko. Abo naman. Si Chupaeng ba, kandidato ba yan? Bakit may mga poster siya dyan sa bahay? Bakit daw may poster? Naging kagawad po ako rito. Ayan. Tapos yung 3 years term, tapos may extension na 2 years. Tapos nung tatakbo sana akong kapitan, may naging sa akin na kasama kong kagawad, dahil siya muna ang tatakbo. Kaya, bigyan nyo. Hindi ako tumuloy siya muna. Ayun, mapagbigay pala itong siya Lingkod barangay pala si Chupaeng. Ayan. Chupaeng, naka-jersey ka ha? Mukhang Toyota pa yung jersey mo ha? Naka-Toyota Crispa ka ba? Anong tatak ng kanyang jersey, Sherwin? Sando lang yata ito, Lakay. Parang jersey yan. Parang number 7 pa yata ha? Yung t-shirt niya, sando niya, Sherwin, ayan, di ba pang basketball yan? Basketball player ba si Kuya Chupaeng? Nawala. Nung high school tayo, naglalaro tayo ng basketball. High school. Lalo kasi mainit sa kusina nagluluto Lakay, hindi siya jersey. Naka-apron pala Kala ko jersey. Ayan. Nagluluto kasi ko.
Ano? Pang tinda sa maliit naming kantin. Wow. Laki ito kasi kumakain yung mga industrial manufacturing company. Ano po? Yagara. Ayun. Yung mga taga ng blower, mga gumagawa ng blower, malaking blower. Industrial blower. Si Chupaeng pala ay may kusinero pala yan, chef pala siya, ha? Chupaeng, baka merong Biyernes kayo, baka meron kang perdigones dyan. Oo nga, paborito nila kayang munggo. Ano po naman ito, Caldero? Pansit na lang. Tapos mga pritong isda, tulingan, pritong isda na ubos na yung perdigones lakay. Dapat ubos eh. Pagka Biyernes talaga, yung ginisang perdigones. Sige, bigyan mo ng 1,000 si Kuya para pambili ulit ng munggo. Ayan, balhatong. Ayan, para pang perdigones. Nahuli kayo ng munggo. Eto, dahil nahuli naman kayo nakatune sa DZRH, meron kayong 1,000 pesos. Thank you very much. Ayan. Thank you very much. Pandagdag sa maintenance ko. Maintenance? Anong maintenance yung Kuya Chupaeng? Ay, marami. Sa papanabnaw ng dugo, sa cholesterol, sa uric acid, sa puso, sa prostate. Ay, tama. Ayan. Kaya dito namin pinaghihirapan, sir. Sa pagluluto. Ganun ba? Sila sa gamot, sa maintenance. So talagang sige, para Sherwin, para mabawasan yung sebo-sebo ni Chupaeng sa katawan. Ayan, cholesterol, sugar, arthritis. Bigyan mo ng vitamin C, Kuya. Ayan. Vitamin E! Nakangiti si tatay. Arthritis. Ito po. Cholesterol. Ayan. Pwede sa akin. Ayan. Pampatunaw ng para sa yung matita para sa anak ko. Ayan. Pa nila mag-ama. Ikaw din, Kuya, 3 kutsarita, mawawala yung cholesterol mo sa katawan dyan. Ayan. 3 kutsarita, tanggal cholesterol. Ay, naku, salamat. Okay. Doktor nagreseta. Bigyan mo grocery item si Kuya para di magka-ulcer. Oo, para hindi magka-ulcer, lagyan ng sapi ng natsan. Eto, meron kang Diesel H grocery, meron kang Diesel H na ibang gabigas, meron kang Diesel H t-shirt, Diesel H umbrella, at syempre, ang damdaming bayan mini component pamalit sa iyong lumang radyo. Yan. Maraming salamat sa Deo Bacalma and Elaine Apit. Ayan, wala thank po you anuman, po, Kuya. tatay. Ayan, pagaling ka, Kuya, ha? Sabi ni tatay, tente nila, Lesay, si Sister El daw ba yung L niya lapid? Apid lang. Elaine po talaga yung L. Ayan. Elaine yun, Elaine Apit. Kami sabi na, ha? Yung L niya, Chupaeng, alam mo na yun nung kabataan mo. Ayan. Yung L niya, alam ko na daw yun, kabataan niya, yung ginagawa. Alam niyo naman. Oo naman siya. Okay. Maraming salamat, Chupaeng. Maraming salamat. Maraming salamat po. Wala pa naman, Kuya. Mayor ng Star City. Iyon. Kuwang-kuha ni tatay. Maraming salamat, Kuya. Ayan, ingat po kayo. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa Diesel H, baka na susunod natin winner sa Diesel H Mala Cash Promo RH6 Sherwin Battle para DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at Kuya Chupaeng ng Barangay 100 Grace Park, Caloocan City. Ayan. Binabati rin ni Mayor Along Malapitan Chupaeng. Ilang days before Christmas, Sister L? 139 days lakay. Wow, bilis talaga ng panahon. Ninong Colonel Hansel Marantan, ha? Ang Coco Martin ng TM Calamasonic Class. Ayan, sino bang leading lady nito? Si Pokwang ba? Ayan. O si Bea Alonso. Ayan. Si ano na lang daw? Sino bang bagay kay Colonel? Sino bang bagay sa kanya? Lorna T. Ayan. Huwag naman si Lorna T. Kay Supremo yon. Kay Lito, lapid na yun eh. Ayan.
Okay, sige, mamaya malalaman isipan natin yan. kung sino yung lead. Sabi niya, bakit ka nag-iisip? Tapos na nga yung docu. At doon ba sa docu niya kasama ba ang eksena sa controversial na Atimonan shootout? Ayun. Alamin natin yan mamaya, Laka. At nung siya ay makakulong sa PNP nakulong nga pala Center. siya. Ayan, totoo bang nung nakulong siya ay nakipag-basketball siya sa mga NPA at mga Abu Sayyaf sa loob? Happy birthday, Kong Angelo Palmones. Ngayon pala ang birthday ni Kong. Yes, happy birthday, Kong. 65 na pala si Kong Angelo Palmones. Ayan, parang 50 lang. Ayan, happy 65th anniversary tuloy. Birthday. Happy 65th birthday, Kong Angelo Palmones. Ayan, at Kuyang Bats Ian Ferrer, Edwin Hernandez, ang presidente ng Jardine Distribution mula kay Jomay Parroco. Kuyang JJ Bautista ng Santiago City, happy birthday. Kuyang Jameson Chua ng Apo Fortuna, binabati ni Kuyang Patoy Sarangaya. At si Kuyang Dick Taron ng High 12, binabati ni Kuyang Ermi Tambalong at mga brethren sa Jose P. Laurel Masonic Lads. At binabati natin si Judge, ayan, binabati si Loverboy, Judge Richie Reyes. Hi Judge, good morning. At binabati natin si Camille Lausin, ayan. At happy birthday pa kay Raul Manahan from Calipascual Jr., kay Carolina Nicolas from Nicolas family. Aba, naroon ko si parang Bobby Nicolas ng DPWH. At binabati rin natin si Freddy Valdez Javier. Birthday niya rin? Yung bisita kong kahapon na sheriff ng Los Angeles, California. Ay, antaray naman. Yes. Yun ay fan mo. Avid listener mo yan. Kaibigan natin. Kasama na rin yun. Ayan. Yes. Na habang nasa LA County Jail, nanonood sa ating kasama ang Pinoy at mga Pinay doon. Naka-YouTube. At sabi tinanong ko nga, totoo ba yung chismis? Ayan. Sabi ko, anong chismis yan, Lakay? Sabi niya, yung chismis na nakulong daw si First Lady, may hinuldan ng mga LA police. Ayan. Ay, chismis lang yun. Oo nga, nakakahiya naman yung mga kababayan nating nagpapakalat ng mga marites na ganun. Sabi niya, fake news. Kami mga taga LA Police o kaya LA County Jail. Ayan. Alam namin yung mga nangyayari lahat doon sa LA. Syempre. Hindi makawala sa amin yan. Yan na nakakaya. Sabi niya, yung ating asawa ng presidente, kung anong chinichismis, tuloy ang sama ng tingin sa ating mga Pilipino. Ayan. Anyway, so good morning, Freddy Valdez Javier, ang sheriff ng LA County Jail sa Los Angeles, California. Taray naman. Important. Standby, Colonel Hansel Marantan. Lakay, meron lang akong babatiin. Congratulate natin yung mga bagong elected officers ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, Lakay. Sino nga pa? Ang presidente nila si Jim ngayon Gomez ba? ay si Karen Lema ng Reuters, Lakay. Ganun ba? At ang VP nila si Lo Barnabe ng Al Jazeera English. Secretary si Balagtas ng New York Times at Treasurer si Cepeda Mara ng The Straits Times. And shout out din sa lahat ng mga Board of Trustees. Ayan. Diba kasama si Dave Gomez ng Jim Gomez ng Associated Press? Walang pangalan dito, Lakay. At saka si bossing Tony Lopez. Manila Overseas Press Club pala siya. Iba yung Lakay. FOCAP ito. FOCAP Foreign Correspondents Association of the Philippines. Babalikan natin ang mga reports. Sandali lamang, Colonel Hansel Marantan. Oras, Sister L. It's 9:28. Oras, Sister L. It's 9:35. Uy, i-congratulate muna natin si Kuyang Attorney Randy Escolango. Aba! Ikaw pala ay Undersecretary na Kuyang ng Department of Health. Ayan,
Pwede ba isama mo si Yusek Baggaw at Yusek Chong? Ayan. Pasalan niyo yung mga ospital na apaw ang mga pasyente. Yusek Randy Escolango, ha? Ayan. Habang hindi namin mahahagila pa, ayan, kung nasaan si Secretary Ted Herbosa. Ayan. At congratulations din kay Attorney Marites Barrios Taran. Aba, siya pala ay itinalaga ng Pangulo Marcos bilang bagong commissioner ng komisyon sa wikang Filipino o KWF. Buwan ng week pa lang ngayon, yes, Sister Lakay, El. Agosto. Kaya dapat ay magsalita ng wikang Filipino. Right? Mali. Mali Bakit? ka, mali. Pag Filipino ka. Filipino, ayan. Tama. Ayan, tama. Sandali lamang, Justice Sam Martires, sa yung balitang showbiz, ha? Dahil mamaya ay... Justice Sam ang pinag-showbiz. Magre-report daw siya ng showbiz, eh. Ayan. Ano ba ang latest sa showbiz, Justice Sam Martires, ha? Ayaw niya ng Justice Beat, eh, ha? Ayan. Pero alam mo, Justice Sam Martires, sa ito na tag-ulan, ayan, madami na naman ang nagkakasakit, ha? Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alagaw ko sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang ako, Doc Willie Ong, ayan, Doc Lisa, ayan. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class syempre. Gamot sa high blood, world class din. Gamot sa high sugar, world class. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin. Pero presyong abot kaya makuha ang mga ateng. Presyong Ilocano. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics po, mga misis. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy? At alam mo ba, Senator Jinggoy, na yung judge na nagpakulong sa kanyang syotang candidate ng Miss Tacloban, inofera ng 1 million. Yes, Sister L. Inopera ng 1 million. 1 million pesos cold cash, Sister L. Sino nag-offer? Si Judge. Inofera niya si? Yung beauty queen. Queen na na kinasuhan niya. Ayan. Bakit niya inofera ng 1 million? Natakot yata si Judge na magsumbong sa Supreme Court. Ayun. Ikaw, nagbabribe ka pa. Ayan. Makinig ka, Attorney Oscar Sahagon, ha? Attorney Nelson Borja. Ayan. Dahil ayon sa ating bubita, Colonel Hansel Marantan, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng iyong lakay, Colonel Kuyang, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Aba, Colonel Hansel Kuyang, ha? Kailangan mo ito, lalo pa-retire ka na. Ayan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennial sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Aba, paring mandimbahakan, kailan mo ito, pare koy, ha? Manong Joe Fontanilla. Lalo na kapag nagkakaedad na.
kay mga kuyang, mga ateng, ayan, Bes Zamora, bakit kailangan mo na rin ito, ha? Mahalagang alagaan ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Ulitin ko po mga misis, N Plus Gold, yan po ay para sa ating mga magulang, yan ay tanda ng ating pagmamahal. At narito na ang Coco Martin ng TM Calaw Masonic Lads Productions Incorporated. Ayan. Abay. May invento ka na naman. Sabi nito, magbibigay doon ng ticket kasi mamaya na ang premiere nito. Ayan. Colonel Hansel Marantan, sir. Magandang umaga po sa inyo, Colonel. Ayan. Ang Coco Martin. Magandang umaga, Kuyang Deo and Sister L. Naimbang bigat yung amin na po. Ayan, kita mo. Good morning, Colonel. Pakita mo yung picture ni Colonel Hansel Marantan. Batang-bata, ayan, batang-bata. Wala panama si Coco Martin dito. Walang panama si Incognito, si Gutierrez. Si Richard. Richard Gutierrez. Nanonood ka na Incognito? Minsan. Si Ian Veneracion. Di ba? Doon si Ian Veneracion. Idol natin yun. Ayan, Ayan, Colonel Hansel Marantan, balitang-balita na premiere showing daw ang iyong documentary movie mamaya na may pamagat na sa ilalim ng tsapa. Sa likod. Sa likod ng tsapa. Ayan, sa likod ng tsapa. Ano ba itong sa likod ng tsapa? Anong docu-movie ito, Colonel, sir? Sir, ito yung documentary about me and not me alone, no. Kasama ito mga buong kapulisan na sumisimbolo sa mga paghihirap ng isang law enforcer. Ipinapakita niya ang sakripisyo at pagpupursige ng ating mga kapulisan para sa kapayapaan. That's the story. At sa kanilang pagpupunyagi sa sinumpuang tungkulin, nahirapan ako mag-Tagalog they encountered truth, betrayal, and redemption. That's the likod ng Chiapa. So, 6 po na significant operations ang na-portray dyan. Kasama na yung Pebes Operation, yung Ibuloy Operation, and the Kuratong Baliling dito sa Metro Manila nung kainitan pa ng kidnapping and bank robberies. Nakasama na rin po yung Ortega shootout, yung nahuli na may nabaril akong 3 mayayaman. Yung mga karnapper dyan sa Valle Verde Boys. Valle Verde Boys po. Tapos yung Black Shark group ng Calabarzon. Na ang daming maraming namatay. Kasama yung paborito mong Atimonan. Ito yata I can discuss it kasi dismiss naman na po yung yung kaso. Ayan, absuelto na kayo doon. Ayan. So, ikaw mismo ang gaganap o si Coco Martin? Ako na. Ikaw mismo, ha? Kung hindi nyo may tatanong, ako dati? Ano ba yun sa kwan? Yung stuntman ka ba dati? Stuntman. Heavy group sa UST at that time. Nagpeta ka ba? Ayan, may drama guild ba? Mga ganyan? Stage play, mga ganyan. Nagteatro ka ba? Teatro. Teatro Tomasino. Teatro Masino, UST. UST ka pala. Akala ko Saint Scholastica. Magaling to lakay kasi yung mga nagteatro, magagaling yun. Totoo yan. Ayan, parang parang mga taga-radyo din na nag-TV. Bawal magkamali pag nasa teatro ka Tsaka walang take to doon. Live yun Anyway, Colonel Hansel Marantan, galit ka daw doon sa director kasi wala kang leading lady. Oo nga may mga ating na nakialam sa
Sa script. Actually, kuya, this is just a documentary supposedly. Yung 15-minute documentary but became a movie. Out of control. Kaya I was bribed na, may mga leading ladies dyan. Ako naman, sige, gusto ko rin makakita ng leading ladies. Nakialam yung mga ating na, no, you don't do that. Ganun ba? Hindi kompleto ang docu mo kung walang walang leading lady. Ayan, ano po, I have watched the documentary already. Sa private viewing. Kasi it's a perfect movie na nakita ko. At pag manood po kayo, huwag niyong kakalimutang magdala ng tuwalya ang nakakayang yung documentary. Bakit tuwali? Nawala. Colonel, nawawala ka. Nawala si Colonel. Humina. Ayan. Ayan, okay na pa. Bakit may parang drama ba ng DCRH dito? Mapapaiyak ba kami dyan? Mapapaiyak ko kayo dyan. I have a separate ticket for you. Sister Ellen, Kuya Deo, just in case na you would want to see the... yung pambili ng popcorn. Ayan, tsaka soft drinks. Ikaw talaga sa area mo. Sabi siguro ni Colonel, sa'yo na yun, grabe ka naman. Darating din ho si si General Torre. Marami hong darating. In fact, darating din yung mga sa mga governors and mga some public servants sa Negros Oriental. They coming. Gusto rin naman si Pastor Kibuloy tsaka si Congressman Tebes. Well, I have invited Attorney Torion. I hope we can come. Talaga, ha? Pero alam mo, kidding aside lang kayo, Colonel, maganda itong mapanood ng mga kababayan natin. Saan po ba ito mapapanood? Kung kayo po ay mayroon palang viewing, pero saan po ito mapapanood sa mga after po nitong showing na po ba ito or hindi pa? Mamayang premiere. August 13 po ang showing niya sa SM Theaters nationwide. Ayun, SM. Mapapanood nga lang kayo sa SM. Mapanood ka natin. Ayan, yes, at yung mga aabangan na mga significant na mga eksena, yung nabanggit kanina ni Colonel. So dito, Colonel Hansel Marantan, extra lang si champion, si General Torre dito. Ayan. Hindi, dun sa kay Kibuloy, siya yung Siya ang bida doon. Okay. And to add up po, this is PG, Parental guidance. Parental guidance. Rated PG. They found it, the NTRC, they found it that it's educational. Yes. So they gave the PG rating. So pwedeng dalhin talaga yung mga bata with the guidance of the parents. Kung walang love scene, Colonel Hansel Marantana, ayan, kasama ba sa eksena yung kalaro mo doon ng basketball, yung mga NPA na Benito Chamson diyan sa Campo Crame, yung mga Abu Sayyaf. Salamat po at nai-remind niyo yan. Kasama po si Kabeni and Kavilma at doon kami nagtagisan ng poem. Talaga ha? Alam niya accidentally memorize ko rin yung mga poem na alam niya. So talaga. Colonel, mayroon ba ditong extrang artista? Wala po. Wala. As in purely talagang kayo po yung mga... May tatlong version ng Marantan. Yung 7 to 10 year-old version ni Hansel Marantan. At meron ding, yun na nga, yung was fighting the Atimonan and the Valle Verde and the Juan. Meron ding, pero policeman yun. So this is pure policeman talent po. Ayun. Pambira ka naman, di mo kinuhang extra. Ayan, Sana din ako. Pwede din ako mag-extra, Colonel. Baka kailangan mo doon reporter, di ba? Nire-report yung nangyari. Sabay ganun. Ang mga reporters doon sila na mismo, sila Madam Maria Reza. Okay. Of course. Okay, Colonel Hansel Marantan, ilang oras ito? Puro action ba ito? 1 hour and 50 minutes. Almost 2 hours. Kami mga estudyante, may discount ba? Estudyante, may discount. Senior ka na. Yung yung SM Theaters ang nagko-control na. Ayun, sa ticket. Meron yan, meron. Pag senior, meron.
well, I'm happy to tell you na there are already invitations from universities na mag-block screening. Ay, wow! Congratulations po. Aba, edi sabihin natin kay Worshipful Master Neil Alcaraz pa mag-sponsor din ng black screening. Black screening ng sa likod ng Chapa. Ayan. Apo, even in Mindanao po, yung mga governors doon, they invited me na do the black screening. So I think we'll do some rounds after the premier night. Mahirap ko lang maging artista kaya hindi na ako ulit para sa akin. Di papirma-pirma ka na ngayon, autograph. Ayan. Pero gusto ko mapanood to, Lakay. Ayan, panoorin natin yan. Kaya lang parang boring. Ayan. Ikaw talaga naghahanap ka kasi ng leading lady. Wala man lang leading lady, wala man lang hindi kompleto yan, wala man lang bed scene, wala man lang kissing scene yan. Walang bed scene, no kissing scene na to. Magagalit daw si Nanang, si Cici. Kaya tama rin na wala. Pure, it's pure documentary. Ayan. Okay, Kuyang Colonel Hansel Coco Martin Marantan. Ayan. Imbitan niyo po ang ating mga listeners, viewers. Yes. At kasama ng mga pulis. Ayan, kasama ng mga NPA. Ayan, Abu Sayyaf. Ayan. At mga followers ni Congressman Tebes at Pastor Apollo Kibuloy. Kasama na rin sila lang doon. Naghalo-halo na kami lang doon. Ayan. Okay. So, mamaya ang premiere sa SM Mega Mall. Mga alas 6 po. Alas 6. By the way, I have to make some statements dito na nagpapasalamat po ako kay Kuya Deo na he visited me when I was under incarceration. Sayang hindi na document yung ganun ba? Nagdala nga ako ng emperador doon, tinanggihan ng gwardiya, bawal ng emperador. Doon, nagdala ka talaga? Ikaw talaga. Akala ko pasaway ka talaga kahit kayo. I have invited the two senators also who were with me, si Senator Bong Revilla and Senator Jinggoy. I hope they can come also. Ayan. Mga kakosa, ha? Mga kakosa. Tinanggap lang, Jim's Coffee. Yun lang ang allowed. Ayan, pagdating ko doon, dami-dami nila, nag-uusap-usap, kasama abogado, dami abogado. Tapos may dala ka MP lights, just me yung marimark. Anyway, Colonel Hansel Marantan, sir, Kuyang sir, maraming salamat and good luck sa inyong sa film showing na yung documentary sa likod ng Chapa. Sa likod ng Chapa. Ayan, Colonel sir, maraming salamat at good morning and good luck. Mabuhay ka. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Colonel Hansel Marantan sa ang bagong Coco Martin. Ayan. At dating ayan, ito colorful talaga ang buhay nito, Sister L. Dahil alam mo pag kami mga ganyan mabigat na mga krimen, ayan, i-chichismis ko na siya. Ayan. Hanggang Malacanang kilala itong si Colonel Hansel Marantan. Ayan. Kaya nung di mahuli-huli si Kong Tebes, ayan, kasama diyan. Ayan, at dun sa alam mo, mayroon pa kayong hindi mayroon pang nawawalan hanggang hindi mahanap Meron pang kilala mo, 'di ba? Alam mo ba, naiisip ko? Ayan, ano? Yung doon sa Central Luzon. Si Jel Bantag. Kataluan. Hindi, bigla ko lang siya naalala. Jel Warden nasa BC. Baka nasa BJMP yan. Grabe ka. Pero may nag-comment dito sa daw magkaroon sa Netflix, Lakay. Itong movie na ito. Sige, request natin. Yes. Palagay ko yan. Siguro yan kapag medyo matagal-tagal na po na naipanood sa mga movie house. Kasi of course, kailangan din kumita nung film. Kailan kumita muna? Oh yes. So baka ilagay din yan sa Netflix. Yes, sabangan natin. Kailan mabawi yung yung kasi yan laki production, mahirap. Production yan. Okay, maraming salamat Colonel Hansel Marantan. Oras, Sister L. 9:54. Ang oras na yan ay marami pang kwento kay Colonel Marantan pero pang off the air na lang. Oo nga. Chika mo sa akin yan mamaya. Sige, report muna. Puntahan muna natin Lakay ang update mula sa Senado dahil pondong hiningi ng Duterte Black para sa 2025 in-impound Nino? Ng Malacanang. Hala? Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Alamin natin buong detalye mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond.
Hilain at Mayor kinwestiyon ni Senador Amy Marcos ang ginagawang pang-iipit ng Malacanang sa mga budget na hiningi ng mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado na kanyang kinabibilangan. Inilagay lahat ito sa tinatawag na FLR o for later release. Sabi ni Senador Amy, karamihan ng mga nasa oposisyon ay na-impound ang kanilang budget. Paliwanag ng Senador, karamihan sa mga ito hiningi din ng iba't ibang mga departamento noong nakarang budget season, kaya't hindi matatawag na insertion ng mga mambabatas. Sa kanyang impormasyon, umaabot sa 1.3 trillion pesos ang nasa ilalim ng FLR. Pinakamalaki ay sa Department of Public Works and Highways. Ngayon na buwan ng Agosto ay nakatenga pa rin ang mga ito kahit na meron ng Special Allotment Order o SARO mula sa BBM. Pakinggan natin ang pahayag ni Senador Amy Marcos. Pero kung wala naman unmanageable deficit, meron namang cash programming, meron namang prudent fiscal management, bakit kinakailangan pang harangin? FLR. At napopolitika pa, kasi alam naman natin, yung buong Duterte Bloc, naka-FLR. Ang bigat naman nun. Ang balita, may SARO na, andyan na sa iba't ibang department, wala nang magawa yung DBM, pero nakatenga sa mga departments. Bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, yan pala ang problema ng Milky. Puntahan si Ading sa Malacanang. Tingin mo pupunta si Manang Amy Lakay. Samantala mula dyan sa sa Malacanang tuloy. Baka harangan siya ni sister-in-law. Mula dyan sa Senado, punta naman natin ng Kamara dahil naghahanda na daw sa turnover ng 2026 General Appropriations Bill. Report mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, hinihintay na ng Kamara na ma-turn over ng Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program. Nagpulong ang mga opisyal ng Kamara at mga kinatawan mula sa DBM para pag-usapan ang mga detalye ng turnover sa August 13. Bilang pagsunod, ang pambansang budget ay may sumite sa loob ng 30 araw matapos magbukas ang first regular session ng 20th Congress. Ay kay Nueva Ecija, Representative Micaela Swansing, Chairman ng House Committee on Appropriations, mahalaga ang maayos na turnover. Tungon din anya ito sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na gawing bukas ang mga pagdinig na layuning transparent ang pagtalakay sa panukalang pambansang budget. September 1 ang target ng House Committee on Appropriations para matalakay ang panukalang pambansang budget sa 2026 na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos. Anya inaasahan ng Kamarang maisusumite ng DBCC o Development Budget Coordination Committee sa August 13 ang National Expenditure Program at habang hinihintay ay maglulungsad na sila ng tinatawag na People's Budget Review. Dagdag pa ni Swansing, tinatanggap ng Kamara ang hamon ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing transparent ang pagtalakay sa pambansang budget kasunod ng direktiba ni Speaker Romualdez na ipatupad ang open BICAM deliberations. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRA. Manang Milky. Una sa Pilipinas. Yes, Akay. Wala bang reaction si Speaker doon sa pagtawag ni Manang Amy kay Pinisan na bonjing? Ito si Manang Amy maldita talaga. Nako Lakay, to the rescue yung mga, of course, mga house leaders at ayaw na daw nilang patulan Lakay. Sabi nga, ang issue dito ay accountability, hindi naman daw ang House Speaker. Ayan. Okay nga Rod. Maraming salamat Manang Milky. Oo, ang sabi nga kahapon Lakay ni Congressman Zia Alonto Adjong to make patol is meron siyang sinasabi kahapon kumbaga ay hindiram niya lamang yung lagi sinasabi ni Congressman Aimee na Senator Aimee pala na ang sabi niya, teka lang Lakay, hinahanap ko sa aking hinahanap ko din Manang Milks yung linya niya kahapon. Para bang linya ni Senator Alan Peter Cayetano kay Sara Geronimo? There was never an us. To make patol is human, to deadma is divine. Parang nilinya din niya ni Manang Aimee dati, di ba? Manang Milks. Parang narinig ko to err is human,
to forgive is divine. Parang ganyan. Para gano'n. Okay. To err is human, to forgive is divine. Ito naman ang lagi naman sinasabi ni Senator Amy, ang sabi naman ni Congressman Adyong kahapon, hihiramin ko para sa kanya. To make battle is human, to deadma is divine. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend, Lakay. Sister L, balik sa inyong dalawa. TGIF Manang Milky. Akala ko sabihin ng mga akalya din ni speaker sarabagtit nga babae. What sarabagtit? Ikaw talaga? Ayoko na nga tanungin. Amo ni Manang Milky yan. Baka mamaya mabash pa ako. Sarabagtit. Ayan. Pero ito Lakay, good news to pero nakakatuwa dahil... Teka muna. Bati mo natin sina Sec Kong Dong Mendoza. Ayan. Ay, hello po. Ilusyosa potentate. Oy, very worshipful Joe Roncesvalles, ha? At Attorney Vladimir Putin Pilaes Momo, ha? Ayan. Sabi ni Sec Dong umattend daw kayo ng seremonyal sa San Juan sa 28, 29, 30. Ayan. Mga nobilities. Ayan. Kita daw at maraming naghihintay sa iyong mga potentate. Ayan. Okay, basa. Ang iba talaga tong ninong ni Kato Nying. Ang SMC President and CEO na si Ramon Ang Lakay. Nagboluntaryong tutulong sa flood control ng Metro Manila. Alamin natin ang detalye sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nakipagpulong si San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang sa mga alkalde ng Metro Manila para talakayin ang problema ng pagbaha dito sa Kamaynilaan. Ayon kay Ang, tinawag siya ng Malacanang makaraang isisi sa MRT-7 project ang pagtaas ng tubig na naranasan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa pulong palitan dito sa Pasig City, inanunsyo ng bilyonaryo na libreng tutulong ang kanyang kumpanya sa flood control na buong National Capital Region. Mas magiging madali kasi umano kung private sector ang kikilos kaysa mga lokal na pamahalaan na magtatagal pa sa bidding at iba pang mga proseso. Pagamat itinanggi na MRT-7 ang may sala sa baha sa Commonwealth, batay na rin sa investigasyon, inibitahan pa rin ni Ang MMDA para pag-usapan ang ilan pang mga posibleng kaparaanan para maayos ang mga daluyan ng tubig. Partikular na inilutang ng negosyante ay ang pagbuhay sa Parañaque Spillway Project at target sanang dali ng tubig sa Laguna de Bay palabas ng Manila Bay. Kabilang naman sa mga nakipag-meeting dito sa SMC, sina Manila Mayor Isko Moreno, Valenzuela Mayor West Gatchalian, Muntinlupa Mayor Rufy Biazon at Las Piñas Mayor April Aguilar. Nagpapatuloy ang pulong balitaan pero pakinggan natin ang bahagi ng speech o pahayag ni SMC President Ramon Ang. Ang local government, linisin lahat ng ilog sa Metro Manila. At yung mga structure na para sa ilog, yung mga nagtatayo ng seatpipe sa mga gilid, tinambaka muna yung ilog para may mapatungan sila ng heavy equipment. After nila ginawa yung seatpipe, pinakita nila yung ilog at di pa nila inaresume pa sa gitna ng river. Ayan, si NCR District Engineer Ramon Ang ng San Miguel Corporation. Parang district engineer si RSA. Na-stress na siguro to no? Sabi niya, tagal-tagal pa. Tagal niyong kumilos. Ako na nga. Tabi. At saka siya yung sinisila kayo ng Malacanang nung una o tinawagan rather dahil doon sa MRT-7 project. Pero na-clear naman na hindi MRT-7 project daw yung problema. At yung developed nga sa bahagi ng Commonwealth na dapat sana idaloy ng tubig sa Tuliahan River. Ongoing lang Lakay dito, yung pulong balitaan. Balik muna sa inyo, Lakay. Okay, maraming salamat Edniel Parosa at District Engineer Ramon San Miguel Ang. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, ang Okada Manila magkakaroon ng bagong President and COO. Teka muna. Pumasok na pa. Naku, mga misis, ingat-ingat mga kuya. Ha? Ayan, speaking of baha, ha? Lakay. District Engineer Ramon Ang. Ayan. Ganap ng bagyo. Ayan, tropical depression ang low pressure area. Ayan, ito'y pumasok na sa PAR. At ito ay tatawagin sa pangalang bagyong Fabian. Ayan, lupit. Sana naman ay hindi magdala ng mga pag-ulan Lakay. Okay, business. Ang balitang negosyo natin, Okada Manila magkakaroon ng bagong President and COO sa Setyembre. Sino yung magiging bagong presidente? Alamin natin mula kay Sofia Gans. Sofia.
Inanunsyo ng Okada Manila ang pagbabago sa kanilang pamumuno dahil laalis na bilang President and COO si Byron Yip. Papalitan siya ni Nobuki Sato na magiging epektibo ang panunungkulan pagdating ng September 15, 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Okada Manila na ang makabuluhang paglipat ng pamumuno ay kasunod ng 7 taong pagsaserbisyo ni Yip sa kumpanya. Gayunpaman, patuloy na pinangangasiwaan ni Yip ang pang-araw-araw na operasyon ng Okada at susuportahan ang pag-transition ni Sato hanggang Setyembre. Si Nobuki Sato ay Senior Executive Officer at Chief Financial Officer ng parent company na Universal Entertainment Corporation ng Japan. Naupo rin siya sa TRLEI Board of Directors mula March 2023 at magdadala ng higit 20 taon ng karanasan sa leadership, hospitality, finance at strategic operations. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 56 pesos and 97 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Colorful ang Okada. Naku, sorry po yan. Napasarap yung kwento natin kay Coco Martin eh. Ayan, Colonel Marantan, ha? May utang ka. Oo, yung 1 million na offer ni Judge dun sa Beauty Queen, ha? Alam mo, itong si Judge pala talagang mahilig sa mga beauty queen, Sister L. Talaga ba? Yung pala nga shota niyang ano ngayon, hindi pala yun ang misis. Yung piskal, ayan, oo. Beauty queen din sa isang school doon sa Tacloban. Oo. At saka, homewrecker pala ito. Grabe naman yan siya. Totoo lang ay. I-detalya natin na Lunes na yan, Sister Ella. Oo, dapat talaga yan sinusumbong na. Ay, kaya... Nang malaman niya kung ano ang consequences ng mga ginagawa niya. Kaya kapwa mga abogado, mga judges dun sa Tacloban, galit na rito kay Judge. Hindi magandang example kasi sinabi mo, ha? Pati sila nadadamay. Ayan, Merry Christmas, Sister M. Ilang days uli? Merry Christmas, 139 days bago magpasko. Abay, si Barry Manilo ba ito? Barry Manilo, nasa kanto na ng Ross Boulevard at Vito Cruz. At yan ang kaban natin palatuntunan damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless. Happy weekend. Bukas po may programa ako. Spotlight. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman. Miss May Binauhan. Bye-bye. Thank God it's Friday. Chill-chill lang. Ingat-ingat.